Nutrition is essential to the growth of every Filipino, and a healthy citizen contributes to the development of a bagong Pilipinas. Staying healthy starts with eating right. To encourage people to eat healthy, the National Nutrition Council or NNC introduced the Pinggang Pinoy, a nutrition guide tailored to meet the needs of Filipinos. Today, NNC Nutrition Officer Dr. Emmanuel J. Gimal tells us more about Pinggang Pinoy and maintaining a healthy life through proper eating. Big ideas, real conversations. This is PNA Talks. The context of Pinggang Pinoy is a food guide that illustrates the balanced plate model here in the Philippines. So it also emphasizes yung mga tinatawag nating appropriate portion of vegetables and fruits, especially carbohydrates and protein that are suited actually for Filipinos for their local diets and resources. And it is widely promoted by health authority as a practical tool for balanced diet. And the Pinggang Pinoy actually developed by the Department of Science and Technology by the Food and Nutrition Research Institute. Doon sa mga nagkaka-interest na mas lalong malaman kung ano ba yung makikita natin sa Pinggang Pinoy. So syempre meron siyang Go, Grow at Glow. So pag sinabi natin Go, that is for energy. So ano ba yung mga primarily makikita natin dyan? Like ito yung mga rice, mga bread, mga root crops. So doon siya for Go. So for Grow naman, sa mga protein-based food, ito yung mga syempre isda ang isa sa mga talagang kinakain ng mga Pinoy, yung mga eggs, yung mga meat at mga beans. And for the Glow naman, so syempre ito yung mga nakikita nating mga gulay, mga prutas, no? So yun ang common na makikita nila at kailangan kainin ng mga Pilipino. Kung familiar tayo doon sa plate ng Pinggang Pinoy natin na may Go, Grow at doon sa likod ng plate na yun actually is a life stage Pinggang Pinoy. So meron tayong food guide doon magsimula sa bata. So meron tayong makikitang guide doon na susundan ng bawat Pilipino kung ano ang kakainin based on the life stage. So meron po yun dun po mismo sa official na Pinggang Pinoy na dinevelop ng DOST-FNRI, makikita po yun. So actually common lang po yung plate na nakikita natin in other materials. Pero meron po siyang complete guide na magagamit po ng bawat Pilipino. Mapabata, mapamatanda po. Sa National Nutrition Council, siyempre hindi namin pinopromote ang pagkain ng mga processed or the ultra-processed food katulad ng nabanggit nyo kanina na pansit canton as a substitute, di ba? So para malaman din ng madla na sobrang taas ng sodium content ng mga ganitong pagkain. Ang Go foods natin ay hindi lang naman pwedeng makuha sa rice. So pwede din naman ito makuha sa mga root crops, especially doon sa mga far-flung area dito sa Pilipinas na pwede din maging source ng Go foods natin, yung mga like kamote na kukuha na pwede naman na makuha or maani ng mga ibang Pilipino na especially nasa agricultural land. The US Dietary Guidelines for Americans 2025-30 was introduced, a reimagined inverted food pyramid and a broader eat real food philosophy. Pag sinabi kasi nating Pinggang Pinoy, so sabi nga natin that is the food guide dito sa Pilipinas. And actually largely aligned siya with the global nutrition principle, including yung pinalabas ng US and even other country. So when it comes to similarities, like with the US plate dietary guides sa Pinggang Pinoy natin, they actually promote a balance of vegetables, fruits, yung mga carbohydrates syempre, and protein-rich foods. And it's also stay the preference for the whole and minimally processed food, and all these guides actually discourage excessive intake of sugary, salty, and high processed foods. So when it comes to the differences
of the Pinggan Pinoy to the context of US Food Guide, ang Pinggan Pinoy kasi natin is actually designed para sa Pilipino. So it is based actually on the local nutrition survey and research to address the triple burden. Ano ba yung triple burden na yon? Yung mga, siyempre, malnutrition, isa yan. So, in consideration of locally available food alternatives. Kasi iba yung konteksto ng pamumuhay natin dito sa Pilipinas doon sa context ng pamumuhay nila sa ibang bansa like in US. And remember that the US and other many income countries focus more on overnutrition, obesity, diet, or mga ibang related na non-communicable diseases. So, as far as concern, as the result, the Pinggan Pinoy actually emphasize the advocacy and affordability, not just the moderation of intake. So, yun ang pinaka-context natin when it comes to Pinggan Pinoy. Ang konteksto natin is the Pinggan Pinoy that is more culture-based nutrition. So, mas culture-sensitive siya dito sa Pilipinas at ginawa siya base doon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Part na ng kultura ng Pilipino ang pagkain ng mga nabanggit na tong mga nabanggit nyo po na mga common na mahal na ng Pilipino na kainin ng mga lechon, sisig at iba pa. Pero again, we'll stand here at the National Nutrition Council na to eat in moderation. So yan po yung isang payo na aming gustong sambitin na kumain lang po ng tama. So kung gusto pong tumikim lang ng konti because part pa rin naman po yan sa Pinggan Pinoy natin ang may portion ng mga meat. The National Nutrition Council address the persistent challenges of undernutrition, the micronutrients deficiency, and the raising risk for diet-related diseases, and also the government has adopted the comprehensive and coordinated approach through the PIPAN 2023 to 2028. So actually, it is anchored with the life course and multi-sectoral strategy of PIPAN that serve as the primary roadmap for improving nutrition outcomes. So maraming mga programa ang binibigay ang National Nutrition Council. So for example, these are aligned with the pillars ng PIPAN. So for example, for healthier diets, so meron tayong mga micronutrient supplementation and food fortification program, meron tayong mga dietary supplementation program, meron tayong mga support for local agriculture and food production. So meron din tayong mga tinatawag na reformulation and front of pack labeling policies na wino-work up lalo ng National Nutrition Council. And isa rin sa mga programa to give a better nutrition practice is yung mga infant and child feeding natin, yung mga social and behavior change strategies, at mga nutrition education campaign. National Nutrition Council is as a touch agency of the Department of Health and other external institution or agency na partner natin katulad ng UNICEF, katulad ng World Health Organization, the Nutrition Foundation of the Philippines, at marami pang iba. So maraming partners ang National Nutrition Council, lalo na kung ano ang dapat natin gawin para mapababa yung stunting rate natin and even of course the malnutrition rate here in the Philippines. Ang National Nutrition Council ay patuloy sa kanyang advokasya. So hindi lang kasi umiikot ang National Nutrition Council sa mga advocacy when it comes to promoting healthy diets, kasi maraming ang katulad na sinabi natin kaninang mga programa na katulad ng First 1,000 Days of Life, pinopromote din yan ng National Nutrition Council, at tuloy-tuloy ang mga programa na when it comes to advocacy. So hindi naman kami tumitigil para lalong maibahagi ito sa lahat ng Pilipino na syempre because of Pinggan Pinoy, yun ang nire-recommend ng National Nutrition Council. The nutritional guidelines kasi, ito yung sabi nga natin, ito ang tutulong sa mga Pilipino, no, papaano nila paiigiyan lalo or pagbubutihan ang pagpili ng mga pagkain na naaayon sa kanila
base sa paggamit ng tama sa Pinggang Pinoy. So because the context nga, it's illustrate the balance sa plate model na sinabi nga natin kanina, na may portion tayo ng vegetable, ng fruits, carbohydrates, protein na suited talaga for local diets and resources. So yun talaga actually ang pinopromote ng Pinggang Pinoy. Para po sa mensahe ng National Nutrition Council, naniniwala po kami na ang tamang pagkain ay hindi lamang pampalakas ng katawan, kundi pampatalino rin at proteksyon laban sa sakit. Kaya naman po from the National Nutrition Council, hinihikayat po namin ang bawat Pilipino na kumain ng iba't ibang klase ng pagkain na naaayon doon po sa Pinggang Pinoy. So para po lahat ay mapanatili po natin ang tamang nutrisyon, because remember po, ang tamang nutrisyon ay di lamang para sa ating sarili, kundi rin para sa ating pamilya at komunidad. Tulong-tulong po tayo para maabot po natin ang sinasabi po lagi ng National Nutrition Council na nutrisyong sapat para sa lahat.